Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW. So welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito yung pagkikwentuhan po natin, itong si VP Sara, kumbaga naka-ready na siya na magtrabaho kahit walang budget. Kasi alam naman natin may mga kongresista na nagbigay na ng kanilang mga saloobin na kumbaga isi-zero budget nila yung Office of the Vice President. Meron pa nga nagsabi piso lang daw ang ibibigay na budget. So, kumbaga dito napaghandaan na ni VP Sara yung ganong senaryo. Kaya hindi na siya umattend dun sa budget deliberation yung second round para i-depensa niya yung kanyang budget. So, doon, imbis na, kumbaga nasira na naman yung diskarte ng mga congressman natin doon dahil na-expect nila darating si BP Sara pero nabigo sila. So, imbis na si BP Sara yung mainis, mas nanggalaiti lalo yung mga congressman natin kasi kumbaga hindi nila nagawa na naman yung kanilang stick to the plan. So, yung pinagandaan nilang pambuburaot kay BP Sara hindi natuloy. So, mas lalo silang nanggalaitit kaya mukhang tutuluyan si BP Sara na wag bigyan ng budget. Pero anyway, sabi nga ni BP Sara, naka-ready siya na tanggapin kung walang budget ng OVP. So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin tong balitang to. Handa umano si Vice President Sara Duterte kahit hindi bigyan ng budget ang kanyang opisina. Kasunod yan ang hindi niya pagsipot sa pinakahuling deliberasyon ng Kamara para sa OVP budget na ipinaliwanag niya sa isang video release. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ngayong nakabinbin pa rin sa Kamara ang budget ng Office of the Vice President, sabi ni Vice President Sara Duterte, handa sila kung humantong man ito sa pagbibigay ng Kamara ng zero budget para sa kanyang opisina. Matatandang hindi dumalo si Vice President Duterte sa deliberasyon ng OVP budget kahapon matapos makasagutan ang mga kongresista sa huling pagdinig ukol dito. Narinig din namin na merong defunding, posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice President. Handa kami, handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang. Kasi yung budget lang naman na hindi ibibigay ng Kongreso sa OVP, ito yung mga proyektong pupondohan dapat nila tulad ng mga financial assistance, burial assistance, yung mga kadalasang hinihingi ng mga kababayan natin. So, yung educational assistant, yung mga ganun. So, yun lang naman yung hindi bibigyan ng budget. Pero yung budget para sa pasweldo sa mga empleyado ng OVP, I think may naka-allocate na talaga doon or siguro may excess funds yung OVP doon na kayang suportahan yung susweldohin ng mga staff niya. So, kaya hindi siya rito nagwo-worried. Kaya nga, kumbaga dito kasi, kaya hindi nila mapayuko dito si VP Sara kasi yun lang naman yung purpose ng ng budget deliberation. Nagpa-power trip lang naman kasi rito yung mga congressman na yan, yung mga sip-sip ketamba. So, siyempre, yun ang utos sa kanila ng kanilang poon na ipahiya, butasan ng hanapan ng mali, pasamain yung mga Duterte. So, kumbaga dito nabasa na kagad ni VP Sara yung diskarte nitong mga bata ni Tambi. Kaya lagi nagbabackfire sa kanila yung kanilang diskarte. Tulad nung unang budget deliberation, di ba? Na kumbaga naka-prepare na yung mga isasagot ni VP Sara pero dahil nag-prepare din naman yung mga bata ni Tambi, so naging maganda yung balitaktakan pero hindi sila umubra. So, nandyan yung tinawag siyang pusit, which is parang hindi naman tama para sa mga kagalang-galang daw ng mga miyembro ng Kamara, yung mga congressman. Kaya tawag na sa kanila honorable, di ba? Tapos gagamit ng ganong klase na terminolohiya o sabihin natin pagkukumpara, considering Vice President po yung kanilang kausap. So nawalan ng ng respeto, tinanggalan ng respeto, tapos
nung bumawi ng katotohanan si BP Sara na tinawag niyang, which is totoo naman, na kumbaga hindi naman niya tinawag, pero kinonfirm niya or tinanong niya yung head ng committee na yon na bakit daw may isang congressistang convicted ng child abuse and nakaupo pa rin daw doon sa pwesto na yun. Dapat ano na yun, sinisibak na sa pwesto kasi nga moral turpitude na yun. So medyo mabigat na talaga yun kasi convicted hinatulan talaga ng korte. So dahil doon hindi nagustuhan ng kongresistang yun, sinasabi niya bratinela na raw si BP Sara at ayaw daw sumagot sa mga tanong nila. So siyempre may mga sinagot na si BP Sara doon pero inililis kasi yung issue. Di ba? So doon sa hearing na yon, hindi nila napaluhod si BP Sara na gaya na ginagawa nila doon sa mga department head na hindi nila gusto or sabihin nating mga hindi naman siguro appointed pero hindi nila gusto yung tao. So pinapower trip nila. Andun yung parang kala mo kailangang magmakaawa sa kanila kasi sila nga may hawak ng budget Sila yung nag-aalat diyan Sila yung magsasabi kung tama ba yung hinihingi mo. So nagagamit nila yung kapangyarihan nila tungkol sa budget. Siyempre, sino ba namang department, sino ba namang sabihin natin isang namumuno yung na ayaw mabigyan ng budget. Siyempre, 'di ba, para maibigay mo naman yung magandang serbisyo sa mga nasasakupan mo, sa mga constituent mo, sa mga department mo, siyempre kailangan mo ng budget. So akala nila dahil maraming proyekto si BP Sara, luluhod to para magmakaawa sa mga bata ni Tanvi, pero nagkamali sila. So nag-retaliate si BP Sara, so hindi siya binigyan ng respeto, ibinalik niya lang naman doon sa mga bata ni Tanvi. Kaya nga sabi nga nila, di ba, kung gusto mo ng respeto, magbigay ka rin ng respeto. So dahil binastos mo yung vice presidente, ibinigay niya lang sa inyo yung nararapat na pambabastos na ginawa niyo sa kanya. Yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Binanggit din ng Vice Presidente ang umunay planong impeachment laban sa kanya na kinokonekta raw sa issue ng confidential fund. Sinabi rin niyang may sabwatan si House Speaker Martin Romualdez at ang Makabayan Bloc para atakihin siya kaugnay nito. Dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. At ang ginawa niya, tanggalin yung budget. At para kaya nga, di ba, hindi nyo napapansin? O napapansin nyo rin? Ako napapansin ko nga kasi for the long time na nandyan yung Makabayan Bloc na yan, isa sila sa pinakamaingay na sabi nating humaharang sa mga ginagawa ng mga leader, especially ng Speaker of the House. Sila yung pinakamaingay. Pero pansinin nyo, itong administrasyon na to, parang never yata nilang inatake itong si Speaker Romualdez. Never nilang inatake ng sobra-sobra si Bongbong Marcos. Diba? Isipin nyo na lang nung kumakandidato pa lang si Bongbong Marcos bilang Vice Presidente, sa kasamaang palad lang hindi nanalo, pero nung kumakandidato, kita nyo naman kung paano nila balawarain si BBM. Tapos nung ina-appeal niya yung pagkatalo niya sa pagiging vice presidente, dire-diretso pa rin yung pag-atake nitong Makabayan Bloc. Tapos nung tumakbo ng presidente si Bongbong Marcos, ganun pa rin. Mas tumindi pa nga yung pag-iingay nila Dumami yung mga nag-rally sa kalsada. Pero pansinin nyo, nung panahon ngayon ng administrasyong Marcos, napakatahimik nila. At parang kumbaga, hindi naman majority tawag, pero parang, alam niyo yung may konting something. Kasi, ang daming mga issue, pero pag bumanat sila, malamya. Diba? So, mukhang may punto yung sinasabi rito ni BP Sara na nakikipagsabuatan itong Makabayan Bloc
dito kaila Tambi. Kasi tama nga naman, kung meron silang mutual agreement, ba't nga naman babanatan nitong Makabayan Black si Speaker Romualdez? So, hindi naman din makastigo ni Martin Romualdez itong Makabayan Black, lalo na yung convicted ng child abuse, na supposedly dapat sinisipa na yan sa Kongreso dahil nga guilty. Mabigat na kaso na yun, guilty na yun, hinatulan ng korte, pero andyan pa rin, nakaupo. Pero tahimik din si Martin Romualdez. So, nandoon yung punto na mukhang totoo yung sinasabi ni BP Sara na talagang nagsasabuatan tong dalawang to. Hindi halata na inaatake nila ako, tinanggalan din nila yung mga iba pang mga departments ng kanilang confidential funds. Pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Kaya Tsaka yung impeachment na yan, 2023 yata or 2022 nung nagamit niya na yung budget, 'di ba? Nakagad yun, I think si Castro nga yata yung nagsabi noon na kumbaga impeachable offense nga daw yung ginawa raw ni BP Sara dahil naubos daw yung budget na 125 million sa loob lang ng 11 days. So, paano naman nilang nasabi na gamit o impeachable offense yun kung nagamit naman yung budget at kaya naman ipaliwanag kung paano ginamit yung budget. So, siguro, impeachable offense kung ginamit lang sa hindi tama. Pero, wala tayong magagawa kasi confidential funds nga yun eh. So, sabi nga nung ombudsman, kung yan, ilalagyan mo ng resibo, hindi na yan confidential. So, ano pang yung reason kung bakit tinawag yan na confidential funds? Mas magandang araw, tanggalin na yung confidential funds. At least wala na silang pagtatalunan tungkol sa budget na yan. Eh, since kasama yan talaga sa budget, dahil nasa batas yan, so, kailangan nilang i-amend kung anong gagawin yun sa confidential funds na yan. Kasi wala namang batas na nagsasabi na kailangan ng resibo para doon sa confidential funds na yan. Kasi ang problema dyan, bakit yung inaprubahan? Bakit inaprubahan ng Kongreso? Bakit inaprubahan ng Senado? Yung ganyang klaseng batas. Tapos, puro, alam niyo, yung para ang niluluto sa sarili mong mantika na either way, gamitin mo man o hindi, kailangan mo magpaliwanag. Diba, di gamitin mo na lang, at least, ganun din naman, papaliwanag ka rin naman. Kung di mo gagamitin, magpapaliwanag ka rin naman. So, pinahirapan mo lang yung sarili mo. Di, mas maganda na yun. So, yun nga, 2022 or 2023, maingay na yung impeachment na yan. Kaya nga nagalit si Pangulong Duterte, di ba? Dahil hindi man lang pinagtanggol ni Marcos Jr., si BP Sara, nung umuugong na yung impeachment na yan. At hindi man lang niya pinagtanggol si BP Sara nung inaatake na siya tungkol doon sa confidential funds na galing naman yun sa Office of the President. Ibinigay lang sa OBP. Sabi nga nila, trap nga yun eh. Kasi nga 11 days na lang, December na ibinigay yung budget eh. So dapat yun, siguro hindi na magamit ng Presidente dahil 11 days na nga lang. So may hirapang magpaliwanag pa sila ron. So ginawa, tinransfer kay BP Sara. Siyempre, kay BP Sara, budget pa rin naman niya at kailangan niya sa kanyang opisina, tinanggap niya. So, doon siya nahulog sa bitag ng itong mga kakamping ni BBM. So, kaya ito ngayon, yan yung pinakamainit na talagang ibinabatok kay BP Sara, yung kanyang confidential funds. Bago yan na pinag-uusapan ang impeachment, kasama yan sa plano nila laban sa akin. 2024 nang tanggalin ng mga mambabatas ang confidential funds ng Office of the Vice President matapos maungkat ang umunay paggamit dito ng isang araw. Pero gate ng bise, walang irregularidad sa paggamit ng confidential fund. Hinihintay pa ng Commission on Audit ang dokumentong susuporta sa kung paano ginastos ng OVP ang bahagi ng confidential funds na aabot sa 73 milyong piso.
Nauna nang nagsabi ang OBP na ipapasa yan. Muli naming hininga ng reaksyon si Speaker Romualdez pero wala pa itong tugon. Nauna nang sinabi ng House Appropriations Committee Chairman at ako Bicol Party List Representative Zaldi Co na pambubudol umano ang mga sinabi ng Vice President. Pambubudol daw. Sino kaya mga nabudol dito? Una-una si VP Sara nabudol. Dahil ang pangako sa kanya ni BBM, unity and continuality. So, nangyari ba yon? Hindi. Lalo nagkawatak-watak yung bansa natin, yung bill project ni Pangulong Duterte, natigil. So, sino ang nambudol do ngayon, di ba? So, mukhang baligtad yata yung sinasabi rito ni Congressman Sandy ko na si VP Sara pa yung nambubudol, di ba? Na kontrolado nila ni Romualdez ang national budget. Paliwanag niya, may proseso ng pagpasa nito at maraming mambabatas ang sumusuri nito. Itinanggi naman ni ACT Teachers Party List Representative Castro na nakikipagsabwatan ang Makabayan Bloc kay Romualdez para ma-impeach. Dito tatanggi pa na nakikipagsabuatan daw sila kay Tambi. Pero ano nyo na lang, di ba? I-analyze nyo lang yung nangyayari sa gobyerno natin ngayon. Na kung dati talagang wagas yung pag-arali, halos araw-araw panay ang batikos ang ginagawa sa gobyerno, especially kay Pangulong Bongbong Marcos, nung siya ay tumatakbo pa lang bilang presidente, nung lumalamang siya sa mga survey, na talagang todo-todo kung paano nila talagang batikusin, siraan. So, dahil ngayon nakaupo na si Marcos, parang nakalimutan na nila yata kung baka nga susunod nito, hindi na nila alam kung paano mag-rally. Baka makalimutan nila kung paano ba simulan yung pag-rally kasi nga, hindi na nila ine-exercise yung kanilang trabaho na mag-rally. Pansinin nyo, di ba? Dati talagang panahon ni Pangulong Duterte talagang rampant, talagang halos araw-araw may rally. Pero ngayon, halos sa isang buwan yata, bihira ka makakita ng mga nag-rally sa kalsada natin. So, mukhang talagang marami nagsasabi na totoo talagang nakikipagsabuatan. Pwede naman i-deny ito ng Makabayan Bloc. Pero syempre, based on observation na lang ng mga kababayan natin, mukhang hindi totoo yung sinasabi nito ni Franz Castro. Si Duterte. Pero ang posibilidad ng impeachment ay maaaring maging resulta ng umunay maling paggamit ng confidential funds. Patuloy niyang titingnan lahat ng legal na hakbang kasama ang impeachment para tugunan ang anumang pang-aabuso sa kapangyarihan at kaban ng bayan. Dumipensa rin ang ibang kongresista sa Kamara. Kasalanan naman talaga niya. Paano? Because she's the head of agency. Tignan yan. Sa mga kongresista pa lang, tapos na yung laban. Para sa kanila, mali si VP Sara. Guilty si VP Sara. Pero yung kasamahan nilang aktivista na kongresista, yun, guilty na yun para sa kasong child abuse. Pero tama yun. Hindi mali sa kanila yun. Pero kay VP Sara, mali na kagad yun. Wala pang hatol doon yung korte. Kumbaga, naka-appeal pa. Hindi rin naman sinabi ng COA na guilty si VP Sara dun sa kanyang notice of disallowance. Pero dito sa mga kongresistang to, guilty na agad. So, ano pa ni-expect ni VP Sara? It is her responsibility and accountability to explain. Ang mandato rin ng House of Representatives ay Ito si Representative Sia Alonto Adyong. Siya po yung mag-sponsor dapat ng budget ng OVP. Tandaan nyo siya dapat yung magdidepensa doon sa hinihinging budget ng Office of the Vice President. Pero isa siya sa pinaka-active na binabatikos, binabanatan si VP Sara sa kanyang confidential funds. So, ano yung ine-expect niya kay VP Sara na makikipagtulungan si VP Sara sa kanya para depensahan yung budget ng OVP? Kung alam ni VP Sara na may isang
ah, tao na pwedeng any moment na pwede siyang birahin patalikod. Diba? So, paano ka magtitiwala kung yung ibinigay sa yung tao na magdidepensa para sa budget mo, eh yung alam mong hindi mo mapagkakatiwalaan. Diba? Parang, alam ba, parang gandang example yan eh. Paano ka mapapanatag sa loob ng isang bahay kung alam mo may kasama kang isang drug addict na any moment pwede kang katayin sa loob ng bahay mo, na pwede yung maaning at habang natutulog ka, pwede ka lang sakalin, pwede ka na lang takpan yung mukha mo hanggang sa tumaob ka na lang. So, same thing dito kay BP Sara. So, ano nga, kumbaga parang, paano siyang magtitiwala kung yung magtatanggol sa kanya, bumabanat din. So, paano niya ibibigay yung mga importanteng detalye, mga, alam niyo yun, siyempre, mag-iingat si BP Sara. So, yung tagapagtanggol niya dapat, pwedeng, alam niyo yun, i-broadcast yung napag-usapan nila kahit sabi mong confidential yan or top secret yung mapag-usapan nila, andun pa rin yung magiging kaba mo or yung mag-aalangan ka pa rin na lintik na to, baka biglang isiwalat nito yung mga napag-usapan namin, bigla lang itong ikanta. Di ba? So, siya po yung dapat magbe-depensa po ng budget ng OBP natin, pero nandun siya sa side na isa sa mga tumitira doon sa confidential funds. in yung budget na pinopropose bawat taon. Para sa GMA Integrated News, Sandra. So, sabi ko nga sa inyo, wala namang problema dun sa pagbusisi sa budget ng kahit na anong department. Dapat naman talaga busisi kasi pera ng taong bayan niya. Ang hindi lang kasi maganda dyan, yung sinisingle out mo, yung isang tao o yung isang department. Tulad dito sa OBP. Okay yun, binubusisi nyo, tinaalam nyo kung saan nyo pinaggamitan yung budget, especially confidential funds. Pero ang tanong kasi, bakit sa presidente hindi nyo magawa? Bakit doon sa ibang department na merong confidential funds din, hindi nyo magawa? Bakit yung sa ombudsman, na meron din silang confidential funds, hindi nyo nagawa? At ang sagot nga ni ombudsman, di ba? Kapag yan, ni-require nyo ng resibo, hindi na yung confidential. Di ba? Doon pala, napakasimple na sagot na agad. Kahit nga COA, sinagot na rin yung tanong nyo na kaya nga, in nature nga, kaya nga confidential eh. So, ibig sabihin, walang kailangang resibo at wala namang nahasaad sa batas na kailangang magbigay ng resibo para sa confidential funds. Pero yun yung pinupula nyo dito kay BP Sara na hindi nyo naman ginagawa doon sa mga department, doon sa opisina ng presidente na halatang may politika kasi nga naka-single out lang dito kay BP Sara. So, abangan natin kasi nga base na nga rin dito, di ba? Isi-zero budget daw si BP Sara. So, yan ang aabangan natin kasi meron pang isa pang hearing, yung parang bicameral yata o parang joint committee na to. Ito na yung sa tingin ko, ito yung pinaka-final na, na deliberation para sa budget kung may bibigay ba yung budget ni BP Sara or gagawing zero budget talaga siya. So, yun ang aabangan natin. So, maraming salamat sa inyong panonood. Ingat po lagi. God bless.